Good afternoon, classmates and Ma'am Hannah. I'm Jerena Citilara, the leader of Group 2. I'm here to discuss about blood and heart together with my group mates. But my assigned topic is blood and plasma. Now let's get started. If you can, look into the first slide, which is the functions of blood. Number 1 is the transport of gases. As you may know, the gases na tinutukoy dito ay oxygen and carbon dioxide po. Ang purpose po kung bakit dinadala ng dugo ang oxygen is para po sa body cells natin. Kasi nga po kailangan ng oxygen ng buong katawan natin. Even the organs, para po mag-function sila properly. Next po yung CO2. Ang ginagawa po nito, pag nasa body cells na, pupunta po siya, babalik sa lungs. And dun po nangyayari yung process na exhalation. Pag exhale natin, kasama natin yung carbon dioxide. Number 2, transport of processed molecules. Nandun na nga po yung word process. Ibig sabihin, pinaprocess na po. Ito yung parang need ng katawan natin para mag-function ng maayos. Example po nito ay nutrients. Specifically, proteins, carbohydrates, yun po yung mga dinadala ng dugo para po yung katawan natin. Magkaroon ng enough nutrients or sufficient nutrients. Next is the transport of regulatory molecules. Makikita nyo sa name regulatory. Ibig sabihin regulate. Nare-regulate po siya sa katawan. Best example, hormones po. Diba na-discuss po natin yung mga hormones sa endocrine system? Dun po napupunta. Pero po, sa regulatory, endocrine po ang tawag. Example na lang po, directly sa bloodstream. Take example po ay insulin. Diba nga po, kapag iniinom natin siya, kapag tinutukok natin sa katawan niya, napupunta po siya sa blood. And yung blood na yon na may insulin, sila po yung magdadala nun sa pancreas sila po yung magsa-stop ng glucagon para hindi po magkaroon tayo ng diabetes. So, yung blood po yung nagdadala doon. Next example naman po, yung mga sex hormones, estrogen, progesterone, tsaka testosterone. Dinadala po ng blood natin yung into our reproductive system. Kaya po nagkakaroon tayo yung reproductive system natin dahil yung blood nga po yung nagdadala ng nutrients doon. Next po is regulation of pH. Dito na po napupunta yung acidic and alkaline sa katawan natin. Kapag less than 7.35 po ang dugo natin, acidic po tayo doon. What if naman po kapag more than 7.35, ano po siya? Magiging alkaline na po yung dugo natin. Number 5, maintenance of body temperature. Alam niyo po kasi ang blood, may heat po yan. Nako-contain po siya ng heat. Dinidistribute lang siya ng circulatory system para po sakaling naiinitan tayo, mapapawisan. Yun po yung dahilan kung bakit warm po tayo yung dugo. Tapos, nagdadilate naman po yung blood vessels natin, also called as vasodilation. Kasi nga po, pag naiinitan tayo, nagpo-flow yung dugo para nga po yung heat ay ma-distribute sa katawan natin. Next naman po ay yung magko-constrict po yung blood vessels. Dito po yung vasoconstriction. Ito po yung process na nangyayari kapag nilalamig tayo. Kaya nga po, nagko-constrict po. Constrict means sumisikip. Bakit po ginagawa ng blood vessels yan pag nilalamig tayo? Kasi nga po, ang blood, as I mentioned beforehand po, nagko-contain siya ng heat. And kapag nag-constrict po yung blood vessels, parang nangin pong kino-conserve nung blood vessel yung heat na yon, essential sa katawan natin. Para ma-prevent yung something called hypothermia. Hypothermia kapag sobrang baba na po ng temp sa katawan natin. Kaya very, very important po talaga ang dugo sa pag-maintain ng body temp natin. Next po ay protection against foreign substances.
Ano po ba yung tinutukoy na foreign substances dito? Ito po ay bacteria, virus, pathogens, at iba pa pong harmful na sa katawan natin. Bakit po ginagawa ng dugo yun? Kasi, para po ma-prevent yung sakit. And pa-prevent po yung illness sa loob ng katawan natin. Pero paano pong process? Process po ay tinatawag na phagocytosis. Ibig sabihin, ito po yung pagkain from the cell eating po. Ibig sabihin, yung mga substance po ay kinakain niya and then dinadala niya palabas ng katawan para po ma-prevent yung sinabi ko po, sakit. Lastly, clot formation. Essential din po to sa human being. Kasi nga po, pag nagkasugat tayo, makikita nyo po, sugatan nyo po yung sarili ninyo, makikita nyo magdudugo po yan, di ba? Tapos after some time, makikita nyo, nagdudugo na siya nag-stop na siya. Yun po ang tinatawag na clotting. Paano po yung process na yun? Ito po yung pag-didikit-dikit ng dugo, pag-coagulate dun sa open wound para hindi na po magkaroon further ng bleeding. Essential po kasi kapag pag nagkaroon po tayo ng sobrang bleeding, it can lead to blood loss nga po. Mamatay tayo. Kaya, yun lang po ang mga function ng blood. Now, let's move on to the meaning of blood or about blood. So makikita nyo po sa slide, this is a type of connective tissue consists of liquid matrix or plasma containing cells and fragments. Matatanong nyo po sa akin, bakit connective tissue ang tawag sa kanya? Specifically, fluid connective tissue. Kasi nga po, kahit na hindi siya tulad ng typical na connective tissue na may fibers, yung blood po ay kinokonek lahat ng all over our body by transporting the nutrients, oxygen, and waste. Therefore, pinufulfill niya po yung supportive and connecting role ng connective tissue. At saka nga po, sa tissue, may cell po yan. And blood, may cell din po yan. As long as may cell po yan and may connecting role, ano na po yan? Tissue na po siya. Na makikita nyo po dyan, blood makes up about 8% of total body weight. Total blood volume is about 4.5 liter in average adult female and 5 to 6 liter an average adult male. Tatanong nyo po ulit sa akin, bakit po mas marami ang dugo ng lalaki kaysa sa babae? Kasi nga po, ang lalaki, malaki po ang body mass ng lalaki. Makikita nyo mo, si mga lalaki po malaman, muscular. Kasi nga po, dun po nagko-contribute kung bakit marami silang dugo. Tsaka nga po, yung testosterone din, yun po yung nagpo-promote ng red blood cell production. Kaya nga po maraming dugo ang lalaki. Lastly, plasma accounts for 55% and form elements for 45% of blood volume. Makikita nyo po dyan, 55% po yung formed elements, 45 po yung total blood volume. Makikita, ibig sabihin po niyan, isa din po sa mga important components ng dugo ay plasma. Next naman po, pupunta tayo sa plasma. Next slide na po. A pale yellow liquid that surrounds cell contains dissolved proteins. Dito na po papasok yung apat na nandun sa slide. Unahin po natin ay albumin. Mababasa nyo po dyan, helps in water balance, determined by the movement of water into and out of blood by osmosis. Alam nyo po yung osmosis, ito po yung movement ng sulut. Yung pag-move po dun sa may molecule na process. Colloid din po siya, yung albumin. Ito po yung nagkikip sa fluid in your blood vessels and acting as a carrier protein for substances like hormones, fatty acids, drugs, and bilirubin. Yung bilirubin po, madidiscuss po yan ng isa kong ka-groupmate. Kaya po, let's skip that first. Next is globulin, key part of immune system. Key part po siya ng immune system kasi isa din po siya sa mga nag-ano ng sakit, nag-defend sa katawan natin. Katulad nga po ng binention ko beforehand, yung pagkain po ng pag-defend po ng blood natin sa
foreign substances, responsible po yung globulin. Next po, fibrinogen. Babasa nyo po dyan, clotting factor. The activation converts into fibrin, thread-like protein that form blood clots. So, yung fibrinogen daw po, ito yung component ng dugo na very responsible sa blood clot. So, blood clot, na-mention ko na po dun sa number 7, dun po nakapaloob yun. Na kapag nagkasugat, mabubuo po yung dugo, pupunta po sila dun sa may sugat yung area para ma-stop yung bleeding. Kaso nga po, ang fibrinogen, nako-convert po siya sa fibrin. Kapag po na-activate yung clotting. Next naman po, ang pinakalas na protein na nasa plasma ay serum. Ito po yung plasma without clotting factors. Ibig sabihin po, ito po yung fluid remained after blood has clotted. Pagtapos na po yung dugo natin mag-clot, yung plasma po na na-retain, wala na siyang clotting factors. Therefore, nagamit na po dun sa clotting na nangyari beforehand. Kaya nga po, ang mangyayari na lang niyan, yung serum po matitira. So, ano nga po ba yung serum? Tsaka anong meron sa kanya? Nagko-contain po siya ng proteins, antibodies, nutrients, and metabolites. Paano nga ito nakukuha? Nakukuha ito by allowing a blood sample to clot. Kunyari po, ako sulatan ko sarili ko. Tapos, may dugo po dyan, diba? Hindi natin mag-clot yung sugat natin, which removes the cells and the clotting factors like fibrinogen. Hinintay po natin matagal yung mga ibang components sa dugo. Kasi nga po, wala na pong nutrients wala na pong ibang components yung serum. And, tatanggal niyo po, example yung fibrinogen po, mention ko na po, diba? Yung liquid is called supernatant, is then separated from the clot and blood cells. Kaya po nangyayari, nalilive po yung serum. This ends my discussion about blood and plasma. Let's move on to my next groupmate. We will discuss the process of hematopoiesis. Good day everyone, my name is Chati May Parana and now I will going to discuss about the hematopoiesis, erythrocyte, and hemoglobin. Let's start first sa hematopoiesis. Hematopoiesis is the process of making blood cells in the bone marrow. It produces red blood cells, white blood cells, and platelets. Ibig sabihin nito, yung bone marrow natin is parang factory ng dugo. Ito ginagawa ang mga bagong cells na pumapalit sa mga namamatayang cells. Next one is erythrocyte or red blood cells. Red blood cells carry oxygen from the lungs to the body and return carbon dioxide to the lungs. Kaya kapag wala tayong sapat na red blood cells, madali tayong mapagod kasi kulang yung katawan natin sa oxygen. Last is hemoglobin. Hemoglobin is accumulated inside red blood cells that gives blood its red color. It carries oxygen to the body and helps bring back carbon dioxide to the lungs. Sa madaling salita, yung hemoglobin. Last is hemoglobin. Hemoglobin is a protein inside red blood cells that gives blood its red color. It carries oxygen to the body and helps bring back carbon dioxide to the lungs. Sa madaling salita, hemoglobin ang tumutulong para maihatid ang oxygen sa katawan at maibalik ang carbon dioxide sa baga. Kung kulang nito, madaling mapapagod ng tao kasi wala siyang masyadong oxygen na dumadalo. That's all. Thank you for listening. Proliferablast. Stem cells which give rise to RBC line. Production is stimulated by low blood oxygen levels and depends on presence of several vitamins level. B vitamins, folate and B12 for synthesis of DNA, iron for production of hemoglobin. Kumbaga, yung proliferablast daw po, dito po nagpo-produce ng RBC or red blood cells. Nag-uumpisa lang po ang production of ang
production if there is a lack of oxygen and before po makapag-produce ng kinakailangan po muna ng presence of B vitamins and iron. Next po naman po is erythropoietin or EPO, produced by the kidney in response to low blood oxygen levels. Stimulates red bone marrow to produce more RBCs. And next one, bilirubin, a yellow pigment molecule from blood by liver and released into small intestine as bile. Yung bilirubin naman po, a yellow pigment molecule na galing sa liver, helps in digestion, pino-convert niya yung fats into fatty acids. Ang pinagkaiba po ng proerythroblast sa bilirubin is proerythroblast found in bone marrow, while bilirubin naman po is found in the kidney. Next one, white blood cells or leukocytes. White blood cells mix up the buffy coat together with plasma, can leave the blood and travel by amoeboid movement through tissues. Functional po ng blood spread, WBC is responsible siya for fighting bacteria and other foreign substances na nakapasok sa katawan. Functions of WBC. Functions of WBC: to protect the body against invading microorganisms and pathogens, and to remove dead cells and debris from tissues by phagocytes. Good day everyone. My name is Jefferson Valente, and today I will discuss the two cell types according to appearance in stain preparations. The first one is granulocytes. Pag sinabi natin granulocytes, ito po yung mga malalaking granules sa cytoplasm. Ang example po na ito is neutrophil, basophil, and eosinophil. Sila po yung lumalaban kapag may infection na yung sugat, kaya kapag nagkakaroon na ng ngana or pus, it means marami nang namatay or patay na neutrophils at fluid sa site ng infections. While ang the other one naman is granulocytes. Pag sinabi natin granulocytes, ito naman po yung very small granules or halos wala naman ito. Ang example po nito is lymphocytes and monocytes. Ito naman yung gumagawa ng antibodies and also tumutulong para sa long-term protection ng ating katawan. In overall po, yung granulocytes is short-term protection, while the agranulocytes is a long-term protection. And move on naman tayo sa next, which is the three processes of preventing blood loss. Once po kasi nasugatan tayo, hindi agad ito tumutulo ng tuloy-tuloy. Kasi ang dugo, kasi may tatlong process para mapigilan ito. And the first one is vascular spasm. Pag sinabi natin vascular spasm, ito yung temporary nagtatightening or nagko-contract ng blood vessels para mabawasan agad yung pagdurugo. And the second one is platelet plug formation. Dito naman po mapasok ang platelets and also sila rin yung tumutulong sa clotting. And during platelet adhesion, kung saan may dumikit ng platelets sa collagen na na-expose dahil sa sugat. Tinutulungan niya ng von Willebrand factor, isang protein galing sa blood vessels. Next is platelet release reaction. Dito naman naglalabas ng chemical ang platelets para i-activate pa yung iba. Then yung platelet regression happens kung saan nabubuo na sila para maging platelet plug. Blood clotting or coagulation. Ito ay proseso kung saan nagkakaroon ng clot o ng dugo para mapigilan ang pagdurugo kapag may sugat. Ang clotting ay nangyayari dahil sa mga clotting
factors na nasa plasma at vitamin K. Kumbaga, para po siyang helper, siya po yung nag-activate sa mga clotting factors para makapag-bind sila sa calcium. And kapag kulang tayo sa vitamin K, mahihirapan mag-form ng clot, kaya mahirap mag-stop yung pagdurugo. And next naman is thrombus. Thrombus is ang blood clot na nabubuo at nananatiling nakadikit sa gilid ng blood vessels. And the next one is embolus. Pag sinabi naman natin embolus, ito naman po yung isang clot na nahiwalay mula sa pinagmulan nito. And next one is clot retraction. Ito po yung proseso kung saan ang nabuo na blood clot ay lumiliit. And next is fibrinolysis. Pag sinabi po natin fibrinolysis, proseso po siya ng pag-dissolve or pag-breakdown ng clot. And next is anticoagulants. Pag sinabi natin anticoagulants, ito po yung mga substance na pumipigil sa pamumuo ng dugo sa normal na kondisyon. The next is transfusion. Ito po yung pag-transfer ng dugo or blood components galing sa isang tao to another na tao. Madalas itong ginagawa sa mga nangangailangan ng dugo. And next one is donor. From the word itself po, donor, ito naman yung nagbibigay ng dugo or pinagmulan ng dugo. And next is recipient. Kung yung donor po is nagbibigay ng dugo, yung recipient naman po is ito naman po yung tumatanggap ng dugo galing sa donor po. And next is infusion. Pag infusion po, ito po yung pagpasok ng fluid sa katawan sa pamamagitan ng ugat po. Ginagawa ito para may dala yung gamot ng direct sa dugo. And next is transfusion reaction. Ito ay nangyayari kapag incompatible ang dugo ng donor at recipient. Antigens. Mga substance na nasa surface ng red blood cells. Ito rin po yung determine ng blood type natin at sila rin yung kinikilala ng antibodies. And next is antibodies. Ito po yung mga protein na nasa plasma ng dulo na lumalaban or nagre-react kapag may foreign antigen na pumasok. Next is hemolysis. Ito naman yung pagputok or pagkasira ng red blood cells na naglalabas ng hemoglobin sa plasma. And next one is ABO group. Pag sinabi natin ABO group po, ito po yung isang system na nagka-classify ng dugo based sa kung anong antigen ang nasa surface ng red blood cells nila. May two types ang antigen, A and B. Kapag may antigen A, ang blood type mo is type A. While pag antigen B naman is B. Pag parehas naman pong meron, type AB, and while pag wala naman parehas is type O po. Ayun lang po. Thank you. Hello po, I'm back. Ang didiscuss ko naman po ngayon ay diseases and disorders ng blood po. Makita nyo po dyan sa slide. Number 1 po ay anemia. Mabasa nyo po dyan, abnormally low hemoglobin measurement in which either a reduced number of RBCs or reduced amount of hemoglobin in each RBCs. Makita nyo po dyan low hemoglobin, diba? Ibig sabihin po, pag mababa hemoglobin, mababa din po yung oxygen na mano sa katawan natin. Kaya magiging po siya ng deficiency. So, pakita nyo po yung mga sakit dyan. May mga anemia sa dulo. As long as may deficiency po siya sa dugo, kasama na rin po siya sa anemia. So, discuss ko po sa inyo po further yung anemia. Ito po yung, as I mentioned before, blood doesn't have enough healthy red blood cells or hemoglobin to carry adequate oxygen to body's tissues, leading to symptoms like fatigue. Fatigue means pagkapagod po. And weakness, panghihina ng katawan. Lastly, short of breath. Kung papansin nyo po yung mga may anemia, makita nyo rin po na madali silang mapagod. Yung tipong ano lang po yung exercise nila, may konting vigorous exercise, manghihina na po sila. Tsaka makita nyo may pallor din po sila. Narinig nyo na po ba yung pallor? Na-discuss po yun ni ma'am. Means paleness po. Next po ay aplastic anemia. Ito po yung caused by inability of the red marrow to produce red blood cells and often white blood cells and platelets acquired as a result of damage to stem cells in red marrow. Ito po ay pinaka-severe hematologic condition.
Makita nyo nga po dyan, ito po ay nagkakos dahil nga po yung red marrow, which is nagpo-produce ng blood cells, ay defective. Para po mag-produce ng RBCs or white blood cells. Pati platelets po. Halos lahat po ng blood cells ay nahihirapan po siyang i-release. At dito po sa type ng anemia. At dahil nga po, sira na po yung, or damaged na po yung bone marrow nyo dito, ang only cure lang po talaga ay transplant. Bone marrow transplant. Next po, iron deficiency anemia. Lack of iron. From the word iron deficiency, ibig sabihin kulang po siya sa iron. Matatanggal naman po ito. Makukure naman po ito. Ang medication lang or vitamins sa pwede nyong inumin ay yung nakita natin sa TV na sa ads, which is the sangobion. Alam naman po natin ng iron ay essential nutrient po ng dugo yan. Kasi sa hemoglobin po nandoon. Next naman po ay folate deficiency anemia. From the word nga po, folate deficiency, ibig kulang po siya sa mga folate. Also known as B9. Makukure naman po ito pag kumain po kayo ng mga folate-rich foods. Example na lang po yung mga leafy green vegetables, yung mga beans, tsaka yung nuts. Next is pernicious anemia. This is the inadequate vitamin B12. Ibig sabihin nga po, kulang siya sa B12. Alam po natin na yung mga na-mention ko na like iron, folate, B12, yan po yung mga very important components ng dugo. Important nutrients. Next naman po, hemorrhagic anemia. Makikita natin hemorrhaging. Hemorrhaging means internal bleeding. Ito nga po, internal bleeding. Ito po yung nagkakos ng ulcers tsaka heavy menstruation. Kasi nga po hemorrhagic, mas sila sa blood loss, mas prone. Ang saman po, hemolytic anemia. Makikita nyo po dyan, occurs when RBCs rupture or destroyed at an excessive rate can be caused by inherited defects in RBCs. Ito pong hemolytic na to, due to hemolysis. Alam niyo po ba yung hemolysis? Na-discuss po yun na isa ko sa mga groupmates. Hemolysis po yung breakdown ng RBC. Either in blood vessel po or elsewhere sa katawan. Makita niyo po ay inherited, which means namamana po siya unfortunately. Next naman po ay thalassemia. Ito po yung hereditary disease resulting in reduced rates of hemoglobin production. Thalassemia, ito hereditary. It means po passed through genes by parents or inherited. Affects your body's ability to produce hemoglobin. Hemoglobin po kasi yun po yung protein na nagkikarry ng oxygen sa mga component po siya ng dugo na may protein na nasa dugo na nagdadala ng oxygen temporarily in order sa organs natin. Kapag po kasi wala tayong hemoglobin, kukos po siya ng pagkamatay ng mga organs natin. Importante nga po yung oxygen sa buong part natin ng katawan. Next naman po, sickle cell. I know na familiar po sa inyo to since na-discuss na to sa biochem. Pakibasa na lang po if kaya ninyo. Hereditary disease where RBCs assume a rigid sickle and plug up small blood vessels, more fragile than normal. Kaya nga, nasa word na nga po, sickle cell. That means, nagsishape po na parang sickle or crescent moon yung dugo. Alam niyo po nagkokos neto? Hemoglobin S. Kapag napapasa po yun through parent. To sakit na ito, wala din po talagang cure to. Tsaka lifespan po nila ay less than 30 years or 50 years, mga ganun po. Kasi nga po, dahil nga po ganun yung shape ng blood at hindi bilog, na pa-plug up niya po yung blood vessels. Yun po yung magkukos ng clot sa loob ng blood, isang vessel, which is kamamatay din natin. Ito
ito po nasabi ko na po ito, caused by a genetic mutation that leads to the production of abnormal hemoglobin S, causes RBC to become stiff. So yun, matitigas po siya. Pag tumigas po ang blood vessel, ay ang blood, ang mangyayari po dyan, magkukumpul-kumpul sila. E di magkakaroon po ng blockage, as I mentioned beforehand nga. And abnormally shaped. Kaya ang bisa circle, which is yung normal na shape ng RBC, nagiging sickle siya, or yung crescent moon po, na shape. Next one po ay leukopenia. From the word leuco, yan po yung leukocytes, which is the medical term for white blood cell, lower than white BC, resulting from decreased production and destruction of red marrow, caused by radiation, drugs, tumor, viral infection, and deficiency in folate and vitamin B. So dito po, yung white blood cell is above normal range. Ang frequent sign po ng inflammatory response, but can also occur in parasitic infections or bone tumor. Yun nga po, kulang po siya sa, sobra-sobra po siya sa white blood cell. Hindi naman po maganda magkaroon tayo ng more than white blood cell sa katawan natin. Kailangan evenly distributed lang po yung mga blood cells natin sa katawan para mag-function tayo na maayos. Next naman po ay leukemia. Leukocytosis. Abnormally high WBC often caused by bacterial infections. Hindi na po masyado need ng explanation dito. Nandiyan na po kasi yung mga mostly keywords na pwede po makapagpaget sa inyo sa topic na ito. Next naman po, leukemia. Feeling ko familiar na po kayo dito. Cancer po siya sa dugo. Nagbibigay po siya sa bone marrow, tsaka high numbers po ng blood cells. Kaya abnormal production of one or more WPs that did not function normally. Ibig sabihin ba, one or more WPs, makikita nyo po yung mga basophil, yung neutrophil, yung eosinophil, yun po yung tinutukoy na other white blood cell. Kapag masyado pong maraming white blood cell sa katawan natin, hindi na po tayo nag-function ng maayos. As I mentioned nga po lagi, medyo magkakakonik lang po talaga yung mga sinasabi ko. Pero magigets nyo naman po ito. Pinakahuli po ay thrombocytopenia. Ito po yung chronic bleeding. Platelet is greatly reduced, resulting in chronic bleeding. Yung platelet, isa din po siya sa important component ng dugo natin para mag-clot. Kasi nga po, pag hindi tayo nag-clot, magkaka-blood loss po tayo. Tsaka itong thrombocytopenia po, pwede din po siya mangyari internally. Hindi po kapag nasugatan lang kayo sa labas. Yung platelet is a main component of blood for clotting. Kaya nga po, persisting for a long time or constantly recurring. From the word chronic nga po, pangmatagalan. Wala pang natatalang cure po sa condition na to. Siguro mga treatment lang po para ma-reduce, pero cure, negative po. That ends my discussion in diseases and disorders of blood. Good day everyone, I'm Claudia Joy S. Batalla and I will be reporting the cardiovascular system, the anatomy of the heart, and also how the blood flows throughout our body. Kung saan ito lumalabas at kung saan ito bumabalik at so on. Una ay ang ating circulatory system. May dalawang klase ang ating blood vessels. Una ay yung pulmonary vessels. Ito yung nagtatransport ng blood from right ventricle through lungs and back to the left atrium. And the systematic vessels naman, ito naman yung nagtatransport ng blood from left ventricle through all part of the body and back to the right atrium. Mayroong tatlong parts ang ating blood vessels or tatlong types. Una ay yung arteries. Ito yung nagkikarry ng blood away from the heart. Ang kinikarry nitong blood away from the heart is the oxygenated. Pag sinabi natin oxygenated, ibig sabihin yung blood natin ay may oxygen na at nanggaling ito sa ating lungs. Pangalawa ay yung capillaries. Dito nangyayari yung diffusion or exchange of gases, substances, and other waste product. Pangatlo ay yung veins. Ito naman yung nagkikarry ng blood towards the heart.
So, ang nangyayari sa blood flow sa blood vessels natin is from arteries to arterioles, and the capillaries venules, and the medium-styled veins to the veins. Ang main function ng heart natin ay nagme-maintain ito ng circulation, ensuring that every part of the body receive enough oxygen and nutrients to function properly. Now, I will discuss how the blood flow. So, nangyayari ito, unang-una ay yung sa deoxygenated blood. Kapag sinabi nating deoxygenated blood, ito yung blood na walang oxygen na nanggagaling sa buong katawan natin na nag-enter sa right atrium through the superior and inferior vena cava. Pag sinabing superior, ito yung upper part ng chest natin. At kapag sinabi namang inferior, ito naman yung below the heart along the spine. So, from the right atrium, the blood passes through the tricuspid valve into the right ventricle. From the right ventricle naman, nagpapumps ang blood natin papunta sa pulmonary valve into the pulmonary arteries, and pupunta ito sa ating lungs para mag-pick up ng oxygen. Now that the blood is oxygenated, meaning may oxygen na kasi nga galing na ito sa heart, babalik naman ito sa heart through the pulmonary veins and papunta sa ating left atrium. From the left atrium, yung blood natin ay pumupunta sa mitral bicuspid valve. Papunta naman sa left ventricle. And the left ventricle, nagpapumps na ito ng blood papunta sa aortic valve. Papunta din sa aorta. Yung aorta naman, ito naman yung nagsisend ng blood sa buong katawan natin. Now, I will proceed sa blood action potential. Ang heart natin ay Now, I will proceed sa blood action potential. Ang heart natin ay nagbibits ng tiny electrical signals na nagsasabi sa heart natin kung kailan ito mag-squeeze at kung kailan ito magre-relax. Meron itong 5 na steps. Unang-una ay yung pacemaker. Ito yung nagsasabi sa heart natin na it's time to beat. And second is the depolarization. Ito yung kapag yung sodium and yung calcium ay nag-enter sa blood natin. And pangatlo naman is yung plateauphase. Ito yung nangyayari kapag yung calcium ay nagstay inside sa heart natin. At para makapag-squeeze ito ng matagal, and ang nangyayari ay nagbibit na ito. Nag-squeeze and nagbibit. Pang-apat is ang repolarization. Ito yung mangyayari kapag yung calcium ay lumalabas na ng ating heart. At ang nangyayari ay nagle-let go na yung heart, nagre-relax na ito, pero nagbibit pa rin siya. And So, I discuss is great arteries of the heart. And one, pulmonary trunk is arising from right vertical split into the right and left pulmonary arteries, carry blood to the lungs. And you have one main pulmonary artery, also known as your pulmonary trunk. This artery directly connected with your heart at your pulmonary valves. This is the door that control blood flow out of your lower right heart chamber. Right ventricle is artery divides into your right pulmonary artery and left pulmonary artery, your right and left. Pulmonary arteries lead to your right lungs and left lungs. Left coronary artery found on the left side of arteria. Supply blood to the arterial wall
of the heart and most of the left ventricle. Then, cardiac skeleton, vertebral skeleton. This is connected tissue supporting heart structure and valves attachment. Ang cardiac skeleton valves is the cardiac skeleton support the valves, maintain the heart shape, prevent overstretching and electrically, separate arteria and ventricle, and provide a strong base for muscle attachment. Next is heart valves. Maintain the one-way flow of the blood through the heart chambers as two types. Meron itong two types. Ito ang atrioventricular valves is AV siya. Located ito sa between each atrium and vertical allow blood to flow from the arteria into the ventricles. Then, merong ito is tricuspid valves. Located ito sa right atrium and the right ventricle. Meron pa is bicuspid o mitral valves. Located naman ito sa left atrium and the left ventricle. Ang function nito is of the AV valves is to allow blood to flow from the arteria into the ventricles while providing backflow from the ventricle back into the atria. Ang pangalawa naman is semilunar valves. Ito ang SL. Located between each ventricle and its associated great artery open when the ventricle contract. Located nito is coronary valves o CL. Located between the right ventricle and coronary trunk. Then, aortic valves is SL. Located ito sa left ventricle and the aorta. And next is aorta. Arising from the left ventricle carries blood to the rest of the body. The aorta is the primary great artery of the heart, mass vessels that carries oxygen blood from the left ventricle to the rest of the body, while another great arteries include the pulmonary tank, which is carry deoxygenated blood to the lungs. The aorta's segment are the accident aorta, branching to from the coronary arteries. The aortic arcs giving rise to the head, neck, and upper limb arteries. And this descending aorta which carries blood to the through the bronchus and abdomen. So, coronary arteries is supply oxygen blood to the wall of the heart or originate from the base of aorta to supply the heart muscle with oxygenated blood, functioning as the primary blood supply for the heart itself. During diastole, the pressure in the artery forces blood into these arteries, allowing them to deliver oxygen and nutrients to the heart muscle or myocardium.
Hi guys, so let's proceed the 3 layers of the heart. So number 1 is epicardium. Epicardium, this is the thin outermost layer of the heart. The epicardium provides protection of the heart and help reduce friction between the heart and structure as the heart beats. So ibig sabihin po, yung epicardium, ito yung outermost layer ng ating heart. And ito rin yung nagko-cover and nagpo-protection sa ating heart. So, second is myocardium. Yung myocardium this is the thick, ito yung middle layer of the heart. And ito rin yung stronger and made of the cardiac muscle tissue. And is strongest. Sinabi ko nga ito yung parang strongest layer and ito yung responsible for the pumping of the heart blood throughout our body. And the third and last, ito yung endocardium. Yung endocardium, this is the thin, and dito, nasa innermost layer naman siya. Ito yung that lines the chamber of the heart and covers the heart. Parang same lang siya ng epicardium. And ito yung nagpo-provide siya ng smooth surface for the blood to flow easily. So, yung endocardium, ito yung nagpo-provide ng smooth surface para yung blood natin para mas mapadali and mas mapadali mag-flow sa ating katawan. And yung may kaduksong yung endocardium, yung trabecular carni. Yung trabecular carni are the muscle ridge inside the ventricles and help pump blood more stronger. Katulad siya ng myocardium. Ito yung more stronger para yung blood natin is more pump and yun. Thank you. So, I discussed the conduction system of the heart. First, we have sinoatrial node, or we call SA node. The sinoatrial node, or we call SA node, is also called the heart pacemaker. It is a special group of the cell found in the upper superior part of the right atrium of the heart. The SA node is like a starter or timekeeper of the heart. It creates electrical signal called action potential, all by itself. These signals spread to the atria, causing them to the contact and push blood into the vesicle. Because the SA node per impulse the fastest, it sets the heart rate. That's why it's called the natural pacemaker. It also has small calcium channel, which help start this signal quickly and regularly. In short, the SA node start each heartbeat and control how fast the heart beats. Next, we have anteroventricular node, or we call AB node. The anteroventricular node, or we call AB node, is the second part of the heart electrical system after the SA node. The AB node is found in the lower part of the right atrium near the border with the vesicle. It receives the electrical signal action potential that started from the SA node. The AB node slows down the signal for a short moment. The short delay allows the atria to finish contacting and push all the blood into the vesicle. After this short pause, the AB node sends the signal down to the vesicle so they can control and pump the blood out of the heart.
In short, the AB nodes acts like a traffic light. It barely slows down the electrical signal for the SA node to make sure the atria and ventricle don't contact at the same time. Next, we have anterioventricular bundle, or we call AB bundle. The anterioventricular bundle, or we call AB bundle, is also called the bundle of E, is the next part of the heart electrical pathway after the AB node. The AB bundle carries the electrical signal for the AB nodes down to the ventricle. It passes through the previous tissue that separates the atria for the ventricle. This is the only pathway that lets the signal travel for the upper chamber atria to the lower chamber ventricle. The bundle then split into the two parts, the right bundle branch and the left bundle branch, which go down each side of the heart septum, the wall between the ventricle. These branches have spread the electrical signal eventually to the both ventricle. In short, the AB bundle acts like a bridge that connects the atria and the ventricle, making sure the heartbeat signal travels safely and correctly to the both sides of the heart. Last, we have Purkinje fiber. The Purkinje fiber are thin, especially fiber that spread throughout the wall of the ventricle. They receive the electrical signal from the AB bundle branches. This fiber carry the impulse quickly to all parts of the ventricle, especially to the apex bottom tip of the heart. This makes the ventricle contact from the bottom upward, pushing blood out of the heart to the lungs from the right ventricle and to the body from the left ventricle. In short, the Purkinje fiber makes sure the ventricle contacts strongly at the same time. So this slide is all about diseases and disorders of the heart. Ang first niyan is pericarditis, which is the inflammation of the serous pericardium, and it may cause extremely painful sensations that are referred to the back and chest, and it can lead to small amount of fluid accumulation within the pericardial sac. Next is cardiac tamponade, which is potentially fatal, in which fluid or blood accumulates in pericardial cavity and compresses the heart from the outside. Next is angina pectoris. It is the pain in the area of the chest caused by the lack of blood supply to the myocardium. And next is heart failure. It is the progressive weakening of heart muscle, and it's making it not capable of pumping all the blood that is returned to it. Right heart failure. It causes blood to back up in veins that return blood from systemic vessels, and it results to edema, especially in legs and feet. Left-right failure causes blood to back up in veins that return blood from lungs, results to edema in lungs, and it's making breathing difficult. Hypertension. An abnormally high systemic blood pressure. Treatment of heart diseases. Digitalis slows and strengthens heart muscle contraction. Nitroglycerin causes dilation of blood vessels without increasing HR or SV. The beta-adrenergic blocking agents. It decreases the rate and strength of cardiac muscle contractions. Calcium channel blockers. It reduces the rate at which CA2 diffuses into cardiac and smooth muscle cells to control the force of heart contractions and reduce arrhythmia. Antihypertensive drugs. It reduces blood pressure to decrease the heart's workload. Anticoagulants prevent clot formation whose heart valves or blood vessels have been damaged. The instruments used for treatment of heart diseases is artificial pacemaker, placed beneath the skin, that is equipped with an electrode which provides an electrical stimulus to the heart at set frequency. Surgical procedures. Heart valve replacement,
performed on patients whose valves are deformed and scarred. It is replaced with substitute valves made of synthetic materials or transplanted, such as xenograft. Heart transplant. Heart of recently decreased donor is transplanted into the recipient after the recipient's deceased heart has been removed. Artificial hearts. Used as experimental basis to extend life of individual until an acceptable transplant is found. Prevention of heart diseases. Proper nutrition, low saturated fats, cholesterol, and refined sugar and Na+ intake. High fiber, whole grains, fruits, and vegetables. Avoid smoking and excessive intake or alcohol. Avoid chronic stress, frequent emotional upsets, and lack of physical exercise. Improve relaxation techniques and anaerobic activities such as swimming, walking, jogging, and dancing. Regular blood pressure is monitoring in hypertensive people. Effects of aging in heart. By age 70, cardiac output has often decreased by 1/3. Hypertrophy of the left ventricle can cause pulmonary edema. Decrease in the maximum HR of 30 to 60% by age 85 leads to decreased cardiac output. The aortic SL valve can become stenotic or incompetent. Coronary artery disease and congestive heart failure can develop. Aerobic exercise improves the functional capacity of the heart at all ages. That's all for diseases and disorders of the heart, and also the effects of aging in the heart and the treatments for the heart. Disease and disorders associated in the heart. Please turn your slides into page 96 if you can, or I can just show the picture here. So first is the pericarditis. This is the inflammation of the serous pericardium. This may cause extremely painful sensation that are referred to the back and chest, can lead to small amount of fluid accumulation within the pericardial sac. May po siya, prefix na itis. This involves inflammation po. And yung inflammation na yan ay caused by the accumulation of fluid. Na-topic na po yan sa first nating tissue, which is the pericarditis. Pericardium kasi po, ang heart ay medical term niya ay pericardium. So, pag nagkaroon po ng pericarditis, ito po yung sobrang sakit din po talaga niya. Pati po likod nyo damay. Yun po yung pericarditis. Next is the cardiac tamponade. Ito po yung fatal, potentially. Ibig sabihin may kakayanan po siya maging fatal. In which yung fluid po or yung dugo accumulates in pericardial cavity and compresses the heart from the outside. Ito also called as pericardial tamponade. This is due to the pericardial effusion. Ano po ba effusion? This means ito po yung medical term ng abnormal accumulation of fluid, such as a joint or the space between the lungs or the chest wall. Pero in this case po, yung heart po yung nagkakaroon ng abnormal fluid accumulation. Next is po angina pectoris. Ito po yung pain in the area of the chest caused by the lack of blood to the myocardium. Ito pong angina pectoris, ibig sabihin po nito yung kulang po yung oxygen sa heart natin, kaya siya sumasakit. And kaya din po siya nagkakaroon ng very painful din po siya. Ito pong angina pectoris, pwede pong coronary artery disease ang cause. Kulang sa blood and oxygen. Next po, heart failure. May dalawa pong types, right and left. So, ito pong disorder na to ng heart, progressive po siya. That means tuloy-tuloy siya. Ibig sabihin, may mga time na nangyayari siya ng continuously. Hindi din siya mapipigilan basta-basta. Unless na may proper medication or
permanent solution like surgery. So, may dalawa nga po na ako nabanggit. First po is right heart failure. Sa right. Basta po sa right ventricle po siya nangyayari. Ang right ventricle po dito ay nag-weaken and cannot efficiently pump deoxygenated blood to the lungs for oxygenation. From ano nga po, na mahihirapan po magkaroon ng deoxygenated blood na kailangan natin para makahinga ng maayos. Kasi nga po, yung for oxygenation nga po, di ba? Ang right ventricle ay responsible po sa pag-oxygenate ng deoxygenated blood. Next naman po, left heart failure. Ito yung nagkakos po to backup in veins that return blood from lungs. Results in edema in lungs, making breathing difficult. Sa left naman po, sa left ventricle siya. And di ba sa lungs po napupunta yung edema? Ang tawag po dun ay pulmonary edema. Basta po pulmonary, related po siya sa lungs. Pero po sa right, ang pinagkaiba po ng dalawa, sa right ay edema lang po. Sa legs and sa feet. Pero pag sa left naman po, ang edema niya po ay sa lungs. So sa pulmonary. Next is hypertension, abnormally high systemic blood pressure. I'm sure na familiar kayo dito. Ito ay tinatawag din na high blood. Alam niyo naman po yung mga parents natin may ganyan, 'di ba? Ito po yung blood consistently applies too much force to artery walls, increasing the risk of heart disease, stroke, and kidney failure. We would say a person with high blood if yung BP niya ay 130/20. This is mayari po pag sobrang mataas ang BP natin, pwede natin ikamatay or pwede lead din ng heart failure. Next naman po, treatment na po ng heart disease. Makikita nyo po dyan, una ay digitalis, slows and strengthens heart muscle contraction. So, curious po kayo kung ano yung ng digitalis. Ito po yung plant na ginagamit para po makagawa tayo ng drugs. And yung drugs na yun ay ginagamit para sa mga may condition sa heart. Tandaan nyo po, digitalis ay plant. Next naman po ay nitroglycerin. Mabasa nyo po dyan, causes dilation of blood vessels without increasing the HRSV. HR po yung heart rate. Ito po nitroglycerin naman po, ginagamit po siya to prevent angina, which is discuss na po siya earlier, angina pectoris, chest pain po siya, caused by coronary artery disease, used to relieve an angina attack that is already occurring. So, if ever na maka-encounter kayo ng tao na nagkakaroon ng angina, you can give them nitroglycerin. Ito po yung nagko-contain ng salt or sodium ion or nitrate. Alam niyo po yung sodium, siya po yung isa din po sa para maano yung muscle. Di ba nga po, ang component ng action potential po ay Na tsaka K+. Next po, beta-adrenergic blocking agents. Decreases the rate and strength of cardiac muscle contraction. So, dito naman po, siya po yung nabablock ng effect of hormones like adrenaline to slow down the heart rate, reduce blood pressure, and improve blood flow by relaxing blood vessels. Adrenaline po, alam niyo po yung hormone na nakakapag-increase po ng natin. Pag nasa stress po tayo or nasa situation tayo na medyo yun po yung nagkukos na mabilis po yung pagmap ng heart natin, nagkukos yung, and then yung blood, nag-rush flow sa ating blood vessels. Kaya nga po yung beta blocker, siya po yung nag-relax po ng blood vessels para hindi po nakadilate. Kasi dilate po, blood po na freely and nagkakaroon po siya ng mataas na blood pressure. Diba nga po na-discuss ko na po earlier, vasodilation. Kapag sobra pong dilate, yung blood po ay nag-flow freely. Sabihin, tuloy-tuloy po yan. Syempre, pag po yung dugo natin, tuloy-tuloy sa blood vessels natin, edi malaki po yung risk ng high blood pressure. Itong beta blockers din po ay causing heart
to beat more slowly and with less force, which lowers the blood pressure and reduces the heart's workload. Heart's workload, ito po yung action na ginagawa ng puso, which is the pumping. Kaya workload po tawag. Next po, relax and widen blood vessels, which further helps blood flow more easily. Kasi nga po, kapag ang blood vessels natin ay dilated, malaki po ang chance na yung blood pressure natin ay mataas. Kaya kailangan po natin itong i-take if ever na mabilis po yung tibok ng puso natin, ang beta blockers or beta-genet blocking agents. Next naman po, calcium channel blockers. Reduces the rate at which calcium diffuses into cardiac and smooth muscle cells to control the force of heart contraction, reduces arrhythmia. Arrhythmia, ito po yung condition na irregular yung heartbeat natin. Na-discuss po siya ng aking ka-groupmates. You can just rewind if ever na di nyo po gets yung concept ng arrhythmia. So, ito pong calcium channel blockers. Kaya nga po, calcium channel blockers. Binablock niya po yung calcium. Hindi po maganda too much calcium sa heart natin. Bakit po? Magkakaroon po ng plaque build-up in arteries or also called as atherosclerosis. Pwede po nyo ilagay ito sa med-term diary. Ito po yung med-term ng plaque build-up. Yung plaque po, ito yung fatty material. Ano po bang meron sa plaque? Cholesterol, yung calcium nga po, and many other waste. Kaya nga po, kailangan magkaroon tayo ng calcium channel blockers para po ma-prevent na mapasobra yung calcium natin sa dugo. I mean sa blood vessels. Di ba pag nag-bleed po, magkakaroon po ng blood clot. Magkakaroon po ng blood, matatrap po yung ibang dugo, imbis na mag-flow po ng freely. Kapag nga po nagkaroon ng atherosclerosis, magkakaroon po ng higher risk sa heart attacks and stroke. Nagpo-form din po siya ng coronary calcification. Calcification, ito po yung pagkakaroon ng pamumuo. As I said before, pamumuo po ng isang substance. Now, let's move on anti-hypertensive drugs. Medyo, syempre, familiar na po sa inyo to kasi ang mga parents po natin, mostly ng mga parents po natin ay nagkaroon ng hypertension. May maraming example po ang hypertensive drugs. Hindi lang po reduce blood pressure and to decrease the heart's workload ang gawa niya. Nilolower din niya po yan by lowering the widening blood vessels, removing fluid, or blocking hormones na nag-elevate sa blood pressure natin. Example po nito ay diuretics, or hydrochlorothiazide. Next is ACE inhibitors like lisinopril. Next is angiotensin 2 receptor antagonist like losartan. Familiar po to sa inyo, diba? Kasi po yung parents natin, ito yung iniinom. My parents din po ganito iniinom. Next week, calcium channel blockers, which is I mentioned before, amlodipine. Beta blockers like metoprolol, and next alpha blockers like prozazine. Yun lang po yung mga drugs. Yun lang po yung mga example ng hypertensive drugs. And yung hypertensive drugs na to, ito po iniinom ng tao na high blood para po ma-reduce yung blood pressure. Lastly, makikita nyo po dyan, anticoagulant. From the word anti means against, and coagulant, namumuo. From the word coagulated, namumuo yung dugo, ito jelly-like something. So, pag nabuo po yun, magkakaroon po ng blood clot. Hindi natin gusto. Pag lang naman po tayong soda, nagkakaroon po tayo ng blood clot sa loob. Alam niyo po, pag nagkaroon tayo ng blood clot sa loob ng heart, ito po yung, ang mangyari po dito ay magkakaroon tayo ng heart attack. Kaya po dapat, hindi po magkaroon ng clot sa ating arteries and mag-cause ng blood pressure po. Next, let's move on po sa sa instruments. Basahin niyo po dyan. It is called the artificial pacemaker. Ito po yung minomonitor yung heart natin. Heart monitors the heart's rhythm and provides electrical impulse
to make the heart contract at a normal rate rhythm. Replacement for the heart's natural electric system when it's not functioning correctly. Correcting abnormally slow, fast, and irregular heartbeats like arrhythmias. Ito pong artificial pacemaker, kapag po ang heart natin na hindi nagano masyado ng heart waves, hindi na po maayos, ito po yung ginagamit nila na instrument para po makorek yung waves natin, irregular, sa mga taong may arrhythmias po. Next naman po, next slide, surgical procedures. From the word surgical, ito po yung nag-require na surgery. First po dyan ay heart valve replacement, performed on patients whose valves are deformed and scarred, replaced with substitute valves made of synthetic materials and transplanted such as xenograft. Ito, from the word heart valve, yung valve lang pinire-replace, hindi yung mismong heart. And alam niyo po ba yung xenograft? Ito po yung transplant of living cells, tissues, organs from one species to a recipient of a different species. Example po nito, kukuha po tayo ng veins or artery sa pig and then itatransfer sa katawan ng donor. Minsan po talaga yun na lang ang ginagamit nila since wala pong compatible sa patient. Next naman po is the heart transplant. Heart of recently decreased donor is transplanted to the recipient after the recipient's deceased heart has been removed. Nakalagay nga po dyan, heart transplant. Ito po yung ini-involve na pagkukuha ng decreased donor's heart, healthy heart of course, para po mapunta sa inyo. If ever na yung puso niyo na po talaga yung may diferensya. Example po, may butas yung puso sa baby or kailangan niyo na po talagang yun, tanggalin kasi po syempre, nakaka-harm na po sa atin yun. Pero syempre po, pag ipilitin ng donor, same blood type po. Kasi, na-mention po ng isa kong mga, I guess po, na discuss na po niya, na hindi pwedeng hindi same blood type ang sa atin. Since, ma-attack yung dugo po, magkaiba kunyari po antigen A, tapos antigen B po, yung sa, namin, na donor ko, mangyari sa akin ay yung dugo ko ay atakihin yung dugo ng donor, which means mamatay po ako. Magkakaroon po tayo ng shock sa katawan. Next naman po, artificial hearts. Used as experimental basis to extend life of individual until an acceptable transplant is found. Ito po artificial hearts, pangsamantala lang po siya. Natataka po kayo bakit? Kasi po itong heart na to, gawa po siya synthetic material. Plastic, silicone, which is house of bacteria, pathogens, virus. So, hindi siya pwede magtagal sa katawan. Might cause infection pa po. So, hindi po talaga siya pwede. In-extend niya lang po yung life ng patient, pero hindi po siya pwedeng temporary, hindi po siya pwedeng permanent. Is, po talaga, ang highest success rate po talaga ay transplant. Next naman po, prevention of heart disease. First is proper nutrition. Pagkain po ng low saturated fats, cholesterol, refined sugar, and sodium intake. High fiber, whole grains, fruits, and vegetables. Avoid smoking and excessive intake of alcohol. Bakit po nakaka-apekto sa heart ang pagsasmoke at ng alcohol? Kasi po, ang pagsasmoke, nag-harm po siya ng heart by damaging blood vessels linings, increasing plaque buildup, as I mentioned before po, atherosclerosis, and making the blood thicker and more prone to clots which can block the blood flow. Next naman po, ang nakakapaano po kasi sa dugo ay nicotine, yung component po ng smoke, na nai-increase po siya ng heart rate and blood pressure. Tapos po yung carbon monoxide, siya po yung nag-reduce ng oxygen in blood, forcing the heart to work harder. Next naman po, yung excessive alcohol intake. Nagkakaroon po tayo ng alcohol-induced cardiomyopathy. Consuming too much alcohol damages your heart. Part of the heart stretches and enlarges. Weakens heart muscle, keeping it from pumping as well as it should. Next naman po, avoid chronic stress, frequent emotional upsets, and lack of physical exercise. Siyempre po,
Chronic, ibig sabihin po nun yung pangmatagalan. Yung frequent emotional upset, ibig sabihin po yung ay improve relaxation techniques and anaerobic activities such as swimming, walking, jogging, and dancing. Nakalagay nga po dito anaerobic. Ito po yung exercise na hindi po need ng oxygen. And syempre, pag-exercise po talaga ay very essential sa atin para po yung heart natin ay maging healthy. Especially yung mga cardio exercise na nakikita natin. Yun yung mas compatible sa heart natin. Para mas makas yung ating cardiovascular system. Ang pinakahuli po na prevention ng heart disease ay regular blood pressure monitoring in hypertensive people. So, ito po yung mga steps na pwede natin gawin. Like, yung pag-BP po, minamanage po natin yun kung tataas, baba, or po sa normal. Siyempre, pag mga tao na may hypertension, pwede natin sila bigyan ng anti-hypertensive drugs nga po. As I mentioned nga po dun sa mga treatments, pwede po natin sila pa inumin ng drugs na yun para po hindi po maging mataas yung blood pressure nila. Lalo na po kapag very progressive talaga yung blood pressure, need po talaga ng very strict monitoring. Yun na naman po yung mga prevention of heart disease. Sana po may natutunan kayo. You can just look into the slides po if sakali na kailangan nyo ng notes or kailangan nyo po ng clarification sa iba. Yun lang naman po. Thank you sa pag-ikinig.